Isang mapagpalang araw ng Miyerkules po sa bawat isa. At tayo po ay magpapatuloy sa ating morning devotion. At bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, awitan po natin ang Panginoon. Awitan po natin yung dakilang muog. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayong tunay. Matibay na upo, tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. Sa simula po. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayong tunay. Matibay na muog, tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. O Yahweh, nakilang at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kayong tumangga, pagdakila at pagmamahal sa inyo ay alay, kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kayong tumangga, ang pagdakila at pagmamahal sa inyo ay alay, kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa bagong umaga, sa bagong pag-asa, sa bagong kalakasan, sa bagong kagalakan na nagmumula sa inyo. Hayaan niyo lang po, Panginoon, na umagang ito ay simulan namin ng pagkakaalam, pagkakatuto, pagpupuri, pagdakila sa pangalan ninyo. Saan man po na naroroon yung mga nanonood, Lord, pinagpapala ko po sila sa pangalan ninyo. At Lord, maging pagpapala din po sa amin yung mga salita na maririnig po namin sa umagang ito. At Lord, maging daluyan lang ako, maging daan lang ako upang marinig nila, pero laging maluwalhati yung dakilang pangalan ninyo. Maraming salamat po sa inyong pinakamataas na papuri, salamat, pagdakila at paggalang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At naririnig niyo po ba ako, kasi mga tulog pa po yung mga nandito, kaya hindi rin po ako pwedeng maglakas ng boses masyado. Pero simulan na po natin. Gusto ko lang pong marinig sa comment kung naririnig niyo po ako. Kaya po kung pwede po ay may mag-comment na malinaw naman po yung boses ko para makapagpatuloy po tayo.
Hintayin ko po na may mag-comment lang na isa. Naririnig po. Sige po. Salamat po, Sister Lemon. At simula na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Simulan po natin sa ganito. Nang sumampalataya po tayo sa Panginoon, doon po nagkaroon po tayo ng pananampalataya. Di ba po? Tama po. At yung pananampalataya po ay isa sa mga pangunahing kinakailangan nating mga anak ng Diyos. At sa pananampalataya po, kasi nagsisimula ang maraming bagay sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga po tayo tinawag na mananampalataya, kasi meron po tayong pananampalataya. At sa pamamagitan po nung tiwala na yon, ibig sabihin po ay meron po tayo, pagka po tinawag tayong mananampalataya, ibig sabihin po meron pong tayong may pinaglalagakan o inilalagay natin yung pananampalataya natin o yung buong tiwala natin sa Panginoon. At sa pagpapatuloy po nung ating excuse me po, sa pagpapatuloy po nung ating pagiging anak ng Diyos, hindi po natatapos yung tungkulin natin sa pagpapatibay ng pananampalataya. May sinasabi po ang salita ng Diyos na dapat nating taglayin pagkatapos nating matanggap yung ating pananampalataya sa Diyos, upang tayo po ay magamit at mamunga lalo para sa ubasan ng Diyos. Hindi po natapos na sinabi ng Panginoon na pananampalataya lang. Hindi po natapos na, sige, magkaroon kayo ng pananampalataya, pagtibayin nyo, tas okay na yon. May sinasabi po ang Panginoon na dapat idagdag pagkatapos nating malaman yung pananampalataya. At ito po, babasahin po natin sa 2 Peter chapter 1 verses 5 hanggang 8. Ulitin ko po, ang babasahin po natin ay makikita sa aklat ng 2 Pedro sa unang bersikulo, sa talatang 5 hanggang 8. At ganito po ang sinasabi sa 2 Peter 1 verse 5 hanggang 8. Babasahin ko po, sabi doon, dahil dito, pagsikapan yung maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal, sa kabutihang asal ay ang kaalaman, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ay pagtitiis, sa pagtitiis ay kabanalan, sa kabanalan ay pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakakilala nyo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayun po, narinig po natin at papaliwanag po natin ng kaunti yung mga katangian. Pero bago po tayo dumako doon, kung magkakaroon tayo ng pagbabasa mula verse 1 hanggang verse 4, ang sinasabi po doon ay binabanggit doon dahil tayo ay pinili ng Panginoon. Binanggit doon na tayo ay pinili ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kabutihan ng Panginoon. Yun yung naging dahilan para tayo piliin ng Diyos na maging anak niya. At bago po tayo pumunta ulit sa katangian, gusto ko pong pansinin po natin yung word na ginamit. Sabi po doon ay pagsikapan yung maidagdag. Yung word na pagsisikap. Pagsikapan po. Inutos ng Panginoon na pagsikapan po natin. Ibig sabihin po nung pagsikapan, ito po yung
kailangang bunuin, hindi lang sa panalangin, kung hindi kailangan sa physical na sa ating sarili, kailangan meron tayong ginagawa para magkaroon tayo o mahasa o lalo pang tumibay yung mga katangian na ito sa atin. Sa English po, sabi doon, give every effort. Doon kung babasahin niyo po sa English translation, sabi doon, give every effort. Bigyan ng maraming pansin yung mga katangian na yon, idagdag. Yun po, pagsikapan. Kasi po, at na-realize ko po, naisip ko po, bakit pagsikapan yung ginamit na term ng Panginoon? Bakit hindi na lang paghirapan? Bakit hindi ibang termino yung ginamit ng Panginoon? At ang sabi po ng Panginoon sa akin kung bakit pagsikapan yung ginamit niya dito, ay dahil po wala daw pong mahirap sa taong nagsisikap. Lahat po ay pwedeng ma-achieve ng isang taong masikap. Kaya po, ito po ay sinasabi ng Panginoon, pagsikapan natin. Hindi po kailangan po hindi natin ipagwalang bahala yung mga bagay nito, kaya po kailangan pagsikapan po natin. At lalo na po kung sasabay natin yung pagsisikap at tutulungan tayo ng Panginoon, ako po sigurado po matatanggap natin o makukuha natin yung mga katangian na ito na kailangang isunod natin sa ating pananampalataya. Una po, na kailangan nating idagdag sa ating pananampalataya ay kabutihang asal. Sa isip, kabutihang asal sa isip, sa salita, at sa gawa. Kasi po minsan, pwede naman po mabuting asal ka sa salita at sa gawa, pero sa isip mo lumalaban ka. Kaya po sinisigurado po ng Panginoon sa atin na yung kabutihang asal ay hindi lang sa panlabas, kung hindi hanggang sa pangloob, yung kabutihang asal. Kaya po inuna ng Panginoon yung kabutihang asal, kasi po tinan niyo po yung paliwanag. Ang kailangan lang po para matawag na mananampalataya ay pananampalataya, faith. Kailangan lang natin ng faith para matawag na believer in Christ. Pero kailangan makita yung kabutihang asal para matawag tayong anak ng Diyos. Dahil yung anak ng Diyos ay nabubuhay sa pag-ibig. At dito po pumapasok na pagkatapos ng faith ay idadagdag mo ay kabutihang asal, doon na po sumusunod yung pagbabago ng ugali. Dahil guilty po tayong lahat, maging ako, na may ugali pang kailangang ayusin. May ugali pang minsan na nakakalimutan pa nating ayusin yung ugali natin. May nakakalusot pang ugali na hindi dapat natin taglayin. At hindi ko po to sinasabi para kayo ay sermonan, papangit ng umagang-umaga ito ang maririnig natin. Kaya po ito sinasabi ng Panginoon para lalo tayong maging productive na maging anak niya. Na gusto ng Panginoon tayong palalahanan, ayusin para mas magamit niya. At kaya po simulan natin sa faith at pagkatapos idagdag natin yung magandang ugali. Dahil hindi lang naman po sa pananampalataya nakatingin ng Panginoon. Hindi lang po faith yung basihan para masabi na malalangit ba tayo, maiimpyerno, mapapahamak ba tayo, hindi ba tayo mapapahamak. Binabantayan din po ng Panginoon lahat ng inaasal po natin. Amen? Nakuha niyo po ba yun? Ulitin ko lang po para mas pumasok po sa ating puso. Binabantayan din po ng Panginoon lahat ng inaasal po natin. Kaya po minsan naririnig po sa atin, may naririnig tayo na ganitong mga comment sa atin na
Ganito po, akala ko ba born again yan? Akala ko ba Christian yan? Akala ko ba nagsisimba yan? Bakit ganyan ang ugali? Yung mga ganong salita na naririnig natin. Kaya po, kailangan po idagdag natin yung kagandahan ng ugali. At isa pa po na dahilan ay kaya po kailangan magandang ugali agad nung idagdag sa pananampalataya, lalo na pagka haharap ako, haharap tayo sa mga hindi mananampalataya dahil nakikisalamuha tayo sa kanila. Kailangan magandang ugali yung maipakita kasi po mahirap makita sa mga unbeliever yung hindi nila agad po makikita yung mga katrabaho natin, yung mga nakakasalamuhan nating mga hindi mananampalataya. Mahirap po sa kanila na makita yung kagandahan ng mga spiritual na bagay dahil sarado pa po yung spiritual eyes nila. Ang ginagamit lang po nila yung mga nakikita ng literal na mata. At ano ba yung nakikita ng mata? Yung ugali at kilos ng mga anak ng Diyos. Hindi agad nila mapapansin yung mga spiritual na bagay kasi sabi sa Korinto yung may talukbong pa sila sa mga bagay na spiritual. Kaya po ang ipakita natin sa kanila yung nakikita ng kanilang mga mata. Ipakita natin yung kabutihang asal na nanggagaling sa Panginoon. At yun po yung una nating idagdag. Hallelujah. At pagkatapos po ng kabutihang asal, ang idagdag po natin ay kaalaman. Bakit po kaalaman yung idadagdag natin? Kasi po sa Old Testament, napakarami pong pagkakataon na nakisalamuha yung mga Israelita, yung bayan ng Diyos sa mga ibang lahi. Oo, nandun na, pumasok na yung pananampalataya nila sa Panginoon. Dumasamba sila palagi, lalo na nung mga panahon nila Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sumasamba sila sa Panginoon. Oo, pumasok na rin yung kagandahang asal. Nakikisalamuha sila ng maayos sa mga ibang lahi. Pero walang kaalaman. May makikita po natin sa Bible na nung nakipagkaibigan yung mga Israelita sa ibang lahi, sa kalaunan, pagkalipas ng ilang panahon, nakikisama na sila sa mga ritual nila, sa mga Diyos-Diyosan nila. Nakikisama na sila sa paghahandog at bandang huli na itakwil pa nila yung totoong Diyos. Yung dapat na sila yung mang-akay sa ibang lahi palapit sa Panginoon, sila yung naakay palayo sa Panginoon. Kaya po pagkatapos nating idagdag yung kabutihang asal, ang idagdag natin ay kaalaman. Hindi ko naman po sinabing wag nang maging mabait. Ang inuutos po kasi sa Bible ay maging wais kayo gaya ng isang ahas, pero maging maamo katulad ng isang kalapati. Binabanggit po sa Bible na nakita po naman natin sa Bible dun sa sinabi mismo ng Panginoong Hesus na oo, maging maamo kayo tulad ng kalapati, pero magmasid kayo, maging matalino kayo kagaya ng ahas. Dahil po sa huling panahon, sabi po sa Mateo 10, pinadala po tayo ng mga tupa sa gitna ng kalipunan ng mga lobo. Kaya po maging matalino po tayo. Maging matalino, isunod po natin yung kaalaman. Pwede naman po na mabait ka pero hindi ka naaakay sa masama. Yun yung magpapanatili sa pananampalataya mo, sa relasyon mo sa Panginoon, yung kaalaman mo sa Panginoon. Isa yun sa pwedeng magpanatili sa iyo. At talunin po natin ng kabutihan yung kasamaan ng may karunungan. Ulitin ko po, sabi po sa Romans, talunin natin ng mabuti yung masama. Kaso dagdagan natin ng gamitin natin ng karunungan. At kasunod po sa kaalaman ay pagpipigil sa sarili.
Bakit po pagpipigil sa sarili yung kasunod ng kaalaman? Dahil po kasi habang ang katunayan po ng kaalaman ay pagpipigil sa sarili. Yun po yung katunayan na nagiging maalam ka. Yun po yung katunayan ng natututo ka. Yun po yung katunayan. Yun po yung bunga ng kaalaman, yung pagpipigil sa sarili. Kasi habang ang tao po ay mas natututo sa kaalaman, mas napipigil niya dapat yung sarili niya. Dahil po alam niyo po, sa totoo, alam naman po nating lahat at ipapaalala rin po ng Panginoon sa atin ngayon umaga. Dahil sa totoo po, hindi naman talaga kailangan agad magsalita. Hindi naman kailangan agad kumilos. Ang kailangan mag-isip, manalangin, magtanong sa Diyos sa lahat ng ikikilos natin. Yun yung tanda ng kaalaman. Alam po ng marunong kung kailan siya magsasalita, kung kailan siya kikilos, kung paano siya kikilos at magsalita sa gitna ng mga sitwasyon. Kaya ang tanda ho nung walang kaalaman pagka nakarinig kabud kikilos. Hindi na agad mag-iisip kung ano yung unang pumasok sa kaisipan niya, yun yung una niyang gagawin. Yun po ay tanda ng hindi kaalaman. Kamangmangan po, yung kumilos ng kumilos agad. Alam po nung marunong yung mangyayari pagka kumilos siya agad. Alam po nung marunong yung mangyayari kung magiging padalos-dalos siya palagi. Kaya po, yung tanda ng kaalaman ay pagpipigil sa sarili. At pagkatapos po sa pagpipigil sa sarili ay pagtitiis. Sabi po doon, habang dinidisiplina po natin yung ating sarili, doon pumapasok o nade-develop yung pagtitiis. Sabi ni Santiago, sabi niya, let patience complete its work on you, so that you may be complete, not lacking anything. Sabi po ni Santiago, hayaan mo na yung pagtitiis ay makompleto niya yung ginagawa niya sa loob mo, yung pag-aayos sa sarili, para pagka humarap ka sa tao magiging kompleto ka, hindi ka kulang sa mga katangian. At makikita po natin sa pinaka mabilis na paliwanag, ang ma-appreciate po natin yung pagpipigil sa sarili at pagtitiis pagka inobserbahan po natin yung isang atleta. Yung atleta po, maraming training yan. Siyempre, sa training po pumapasok yung pagpipigil sa sarili at yung pagtitiis. Kasi yun yung ginagawa nila para maging handa sila sa pagpasok sa isang paligsahan. At habang sila ay nagtitiis at nagpipigil sa sarili, hindi naman agad na-appreciate yun kasi naranasan ko po yan. Nagte-training po kami nung college ako sa athletics po. Lagi kaming pinahihirapan nung yung aming leader. At hindi naman namin nakikita. Pero nung na-appreciate namin yun nung nagsimula na sa paligsahan. Nung lumaban na kami. Wag po kayong mag-alala, talo din naman ho ako. Pero nakita namin yung training namin nung nandun na kami sa paligsahan, kasi nakita namin kung sino yung kapo sa training, kung sino yung nakita namin yung kulang sa amin nung sumabak na kami sa paligsahan. At wag naman po natin hayaan na ganun yung mangyari sa atin sa spiritual. Wag po nating hayaan na nagkulang tayo sa pagtitiis, nagkulang tayo sa pagpipigil sa sarili at sa oras pa ng battlefield natin,
makikita na ay kulang pa pala ako. Ay dapat pala nagtiis pa ako, kulang pa yung pagpipigil ko sa sarili ko at doon pa tayo magkakamali sa gitna ng pagsubok. Kaya po, ayun, doon po natin makikita yung bunga ng pagtitiis at pagpipigil sa sarili. At alam niyo po yung mga atleta, kaya sila nanalo, hindi dahil magaling sila. Baliwala yung galing kung wala kang disiplina, kung wala kang pagtitiis at pagpipigil sa sarili, kasi yun yung pagtitiis at pagpipigil sa sarili ay isang malaking dahilan ng paglago. At isa pong malaking dahilan yung pagtitiis at pagpipigil sa sarili para ikaw ay mas maiayos mo yung sarili mo. Kasi sa training po, di ba, may hindi ka pwedeng gawin at ito lang dapat yung gawin mo. At pagkatapos nun, pagka nakita mo yun, na yun ang ginawa mo, makikita mo yung development. Base po dun sa example natin bilang mga atleta. At ayun po, hindi nananalo yung atleta dahil magaling sila. Nananalo sila at nagtatagumpay dahil nagtiis sila at nagpigil sa kanilang sarili. At sa pagtitiis po, pasensya na po kayo, medyo binibilisan ko po dahil matatapos na po. At sa pagtitiis po ay kabanalan. Pagkatapos po nating magpigil sa sarili at magtiis, makikita niyo po yung resulta, kabanalan. Hindi po ibig sabihin ng kabanalan ay lulutang ka na sa bait mo. Hindi po ganun. Yung kabanalan pong ibig sabihin dito, sa ibang salin po ang ginamit nila dito, pagkatapos po ng pagtitiis, makikita yung pagiging makadiyos. Sa salin po na ginamit ko, ang nakalagay po kabanalan, pero kung titingnan niyo po sa ibang Tagalog na salin ng Biblia, ang nakalagay po doon ay pagiging makadiyos. Ano po yung ibig sabihin ba ng pagiging makadiyos? Ang ibig sabihin po doon ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa Diyos. At yung pagiging makadiyos natin ay katunayan ng ugnayan natin sa Panginoon. Halimbawa, sa pinakasimple na lang pong mga halimbawa, paano ba natin masasabi na halimbawa po, na isang bata ay makadadi? Di ba po, kitang-kita na halimbawa, ang isang bata ay makadadi o makatatay, na meron siyang malalim na relasyon sa kanyang tatay. Hindi mo masasabing makatatay yung isang bata kung hindi niya pinapansin yung tatay niya. Nakikita natin yun na makatatay yung isang bata pagka biglang kibot, pupunta hahanapin niya agad yung tatay niya. Yung laging sasama sa tatay niya, laging nagpapabuhat sa tatay niya. Yung, di ba po, sigurado nakakita na ho tayo ng mga batang ganun, yung bagyang kibot ang hinahanap yung isang magulang nila. Kaya natin nasasabi na siya ay makatatay. At kung paano natin nakikita yon, ang gagawin natin ay iuugnay natin sa ating sarili at ipapatungkol natin sa Diyos. Ang una nating dapat makita ng Panginoon sa atin, ang dapat makita ng Panginoon sa atin kung gusto nating mapagtibay yung pagiging makadiyos, yung kahit na anong mangyari sa inyo, hahanapin mo, Panginoon. Pagka masaya ka, ang una kang magpapasalamat sa Panginoon. Malungkot ka, una kang tatakbo sa Panginoon. May pinagdadaanan ka, una kang tatakbo sa paanan ng Panginoon. Yun yung makikita ng pagiging makadiyos. Minsan makatao tayo sa tao unang lalapit, sa tao unang pupunta, sa tao unang hihingi ng tulong. Ang pakita po natin sa Diyos. At makikita rin po natin yung pagiging makadiyos sa pagsunod sa mga salita niya. Pinakamatibay na pagpapakita na tayo ay makadiyos kung susunod tayo sa mga salita niya. At dahil po sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos, makikita po natin yung kasunod,
Doon papasok yung pag-ibig sa Diyos. Yun po yung susunod, kabanalan at pag-ibig sa Diyos. At yun po yung sinasabi sa John 14. Sabi ng Panginoon, kung mahal nyo ko, susunod kayo sa mga inuutos ko. At sa kahuli-hulihan, babalik tayo sa kalikasan ng Panginoon, ang pag-ibig. Sa kahuli-hulihan, ito po yung pinakamatibay na ebidensya ng pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi mo masasabing, pwede mong sabihin, may faith ka sa Panginoon, nananampalataya ka sa Panginoon, pero hindi makikita na iniibig mo ang Panginoon. Babalik po tayo talaga sa pag-ibig sa Diyos. Dahil sa totoo lang po, ito naman talaga yung dahilan ng lahat. Ito po yung dahilan ng lahat kung bakit tayo gumagawa sa Panginoon. Hindi naman, ewan ko po wala naman po siguro naglingkod sa Diyos para sumikat. Okay, naglingkod sa Diyos para yumaman, para umayos yung pamilya, para umayos yung buhay. Hindi po. At mas lalong hindi tayo naglingkod sa Diyos dahil gusto lang nating pumunta sa langit. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil mahal natin siya. Yun ang pinakamatibay na pagpapakita ng pananampalataya natin sa Panginoon. Wala ibang dahilan. Yun yung ibubunga ng kabanalan. Malalaman, babalik pagka nakita mo yung kabanalan o yung pagiging makadiyos. Pagka naging malalim sa'yo yung pagiging makadiyos, makikita mo, babalik ka sa original na plano ng Panginoon. Pag-ibig. At yun yung dahilan kung bakit tayo. Ulitin ko nga po kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, walang ibang dahilan. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil mahal natin siya. At yung sa huli po, pag-ibig, una po ay pag-ibig sa Diyos at susunod po pag-ibig sa lahat ng tao. At kaya po tayo nakakatagal din kasi sa ministry. Kasi kaya po tayo tatagal sa ministry. Dahil naramdaman natin yung totoong pag-ibig ng Diyos. Kaya po, kung meron po dyan na parang napapagod, nanghihina, kumuha tayo ng sariwang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Laging available po yan. Kaya din po tayo nagkakaroon ng pasanin sa iba kasi nakita natin yung totoong pag-ibig ng Diyos. Sa pag-ibig magsisimula at matatapos lahat ng bagay. Kaya po idagdag natin, talagang nauna yung pag-ibig sa Diyos. Susunod lang yung pag-ibig sa lahat ng tao kasi hindi mo maiibig yung mga tao, yung mga kapatid mo sa Panginoon kung hindi mo maiibig yung pinanggagalingan ng dalisay na pag-ibig. Kaya po, ayun po, dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para makapamuhay tayo ng may kabanalan, idagdag natin dahil tayo pinili ng Diyos bilang mga anak niya, pagsikapan nating maidagdag sa ating pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ay kaalaman. Sa kaalaman ay pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili ay pagtitiis. Sa pagtitiis ay kabanalan. Sa kabanalan ay pag-ibig sa Diyos. At sa pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa lahat. Ito po, verse 8. Pakinggan niyo po mabuti verse 8. Sapagkat kung ang katangiang ito nasa inyo ay lumalago, nagiging makabuluhan at pakinabang ang pagkakakilala nyo sa Panginoon. Amen. Makikita po natin yung relasyon ng bawat katangian sa bawat isa. At maliban pong mamunga yung pag-una, kung hindi po mamumunga yung pananampalataya, hindi po mamumunga yung kabutihang asal.
Kung hindi po mamumunga yung kabutihang asal, hindi po mamumunga yung kaalaman. At sunod-sunod na po yun. Kaya po, purihin po ang Panginoon, nalangin ko po ay lalong sumagana sa atin lahat ng katangian na yon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nawa po ay, Lord, hindi po namin ito magagawa sa aming sarili. Pero naniniwala kami na pagka kami ay nagsikap na sumunod sa inyo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo at sa tulong ng banal na Espiritu, magiging kalugod-lugod kaming mga anak ninyo. At pinagpapala ko rin po lahat ng mga nakinig ngayon, lahat ng makikinig pa mamaya, i-bless niyo po sila, Panginoon. At matanggap po naming lahat yung mensahe nyo ngayong umaga, maitanim namin sa aming mga puso at magbunga ng kapurihan sa pangalan po ninyo. At Lord, dalangin ko pa po sa mga araw ng linggong ito ay patuloy naming makita, maranasan ang pag-ibig, biyaya, pag-iingat ninyo. At Lord, magamit nyo nga kami sa mga susunod na araw upang lalong maitaas yung pangalan ninyo. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At isang maigsing prayer request lang po. Isama nyo po lagi yung DFC Vietnam sa mga panalangin po ninyo. Magpalakasan po tayong lahat sa panalangin. Salamat po sa Panginoon. God bless you po.